intensyonado at hindi inaasang eksena ang naganap sa Malacanang matapos umanong magwala sa galit si Pangulong Kuting kasunod ng inilabas na desisyon ng Korte Suprema na hindi pabor sa kanyang administrasyon. Ayon sa mga impormanteng malapit sa palasyo, umabot sa sigawan at pagbasag ng gamit ang emosyon ng Pangulo sa loob ng kanyang opisina. Sa gitna ng kontrobersya, nabanggitin sa mga ulat na maaaring nasa panganib si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na sinasabing may kinalaman sa naging desisyon ng korte. May mga haka-haka na baka siya ang susunod na buntunan ng galit ni PBBM, lalo na't ilang alyado ni PRRD ang sangkot sa mga kasong nakaapekto sa kasalukuyang liderato. Hanggang ngayon ay wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang ukol sa mga pangyayaring ito. Samantala, patuloy ang panawagan ng publiko para sa kapanatagan at respeto sa proseso ng batas. Bantayan natin ang mga susunod na kaganapan habang lumalalim ang tensyon sa pagitan ng mga kapangyarihang personalidad sa bansa. Senado. Ano masasabi nyo at mukhang hinahype ngayon yung sinagsasabi, mga partner, na sila ang totoong oposisyon. Dahil hindi daw totoong oposisyon ng mga Duterte dahil mga ano din daw yan mga may pansariling interes. Ang oposisyon daw talaga is yung mga liberal, dilawan. Ano masasabi mo na ngayon sinasabi nilang sila ay oposisyon, pero kakampi na sila ng administrasyon, Coach Oli? Paano sila magiging oposisyon Kain suka sila. Lahat na lang ng sabihin ng administrasyon tahimik sila, di ba? Bakit hindi nila silipin yung flood control. Flood control. Kasi magtatagulan na, Coach Oli. Ang daming hindi nila sinisilip, tahimik sila. Ito si Ontiveros. Ano bang nagawa niyan? Ano bang napatunayan niya? Ang sinilip lang yan si Pastor Kibuloy, si PRRD. Oposisyon sila ng Duterte. Hindi sila oposisyon. Kalokohan yung sinasabi ka. Alam mo kanina, nagkita kasi kami nung anak ko. Tapos pinakita niya ito, Papa, ito yung mga binoto ko. Alam mo, sabi ko, nakabalik na mga CPP, NPA, mga komunista. Sabi ko, bakit karamihan ng mga binoto mo, mga NPA? Sabi, mag-iingat kayo dyan. Siyempre, ayokong nakabalik na sila sa eskwelahan. Ayoko silang diktahan kasi sabi ko, hindi ako diktator na tatay, pero malakas talaga sila sa mag-iingat po iingatan ninyo ang mga anak ninyo dahil malakas po sila sa kolehiyo. Ito mga NPA, hindi ko na lang babanggitin. Pero nagulat ako doon sa hindi sana nakikinig yung anak ko, pero nagulat ako doon sa boto ng anak ko. Sabi ko, eto patunay na talagang gumagapang sila dyan. And syempre, ang datingan nila, yung mga elitista na nandiyan sa labas ng kalsada, na nagtatanggol ng bayan, na reklamo ng reklamo. But sabi ko, hindi nyo maiintindihan niya kasi minute ko yung mga classmates niya. Hindi nyo maiintindihan niya, pero pagtandaan nyo, sasabihin nyo, ay tama si Coach Oli. NPA nga itong mga ito. So mag-iingat po kayo. Ganyan po nagsisimula yan, kaya nga nangingidnap ng mga bata yan, nagre-recruit ng mga bata yan. So ingat po tayo dahil they are back. Balik po ang droga, kaya pinag-iingat ko, sabi ko mag-iingat kayo sa kalsada. Balik na ang droga sa Pilipinas, balik na ang komunista, balik na ang NPA. Nakita nyo naman siguro sa eleksyon, hindi ko na rin sila iisa-isahin, pero siguro doon sa mga nakikinig, alam nyo naman kung saan sila galing, sino ang pumupondo sa kanila, sino ang backup nila, that is public knowledge naman. So medyo may katangahan ka na lang sa politika kung hindi mo sila kilala, hindi ka naman siguro college student. Unless siguro college students ka, wala kang alam. Ang alam mo lang yung uso. Uso si ganito, mukhang sosyal. Alam mo naman, syempre sa mga hindi mukhang sosyal ang Duterte, di ba? Mukha silang, sabi nga isang New Yorker, baduy, di ba? Mga Duterte. Pero hindi nila naiintindihan, ginagamit lang sila nitong mga ito. Mga recruiter yan. Yung isa nga, convicted child abuser pa
Diba? Buti nawala na yung isang maaali na yun. Yan ang isa sa mga magandang nagawa ni Pastor Apollo Kibuloy at ni Pangulong Duterte. Kay Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang programa na Laban Kasamang Bayan, nila ka Eric at saka ni Doc Lorraine at yung kay PRRD na NTF-ELCAC, isa ito sa mga hinubaran nila. Yung sino ba yung mga front or legal front ng CPP-NPA. So, ayan, namukaan natin, nagkaroon sila ng mga muka, na-identify sila ng mga nagbalik loob sa gobyerno. Kaya ngayon, akala natin wala na sila dahil natalo sila eh. Akala natin wala na sila sa Kongreso. Pero nagpalit lang po sila ng muka. Meron lang silang mga bagong representante na inilagay dyan na mas dynamic, mas mga bata, at mas agresibo. Kaya ngayon na hindi nataktali ang kamay ni VP Sara dahil wala na siya sa DepEd, yung programa para hindi ma-recruit yung mga anak ninyo ay pwedeng patay na at walang Pastor Apollo Kibuloy at Pangulong Duterte na talagang masigasig sa paglaban sa mga komunista, siguro kayo bilang mga magulang, bantayan ninyo ang inyong mga anak. Kapag may mga anak kayo na biglang nagka-camping na naman, nag-outreach sa malalayong lugar, anak ninyo. O kunyari, magtutulong sa ganito, sa mahihirap na lugar, pero dinudoktrinahan na pala sila. Baka mamaya, tutulog-tulog pa kayo, wala tayong bantay ngayon. Ang militar natin, sorry to say, pero mas importante sa kanila yung politika at pagprotekta sa mga, nila, sa mga amo nila, kesa dito sa paglaban sa insurhensya. Kaya maging vigilant tayo ng mga magulang, lalong-lalo na yung mga anak na nasa senior high school, nasa first and second year ng college. Yan po ang target nila. Yung mga anak na sheltered, partner, yung mga anak na spoiled, yung hinahatid sundo sa eskwelahan na nung nagkolehiyo, biglang pinabayaan mo. Ayan ang madali nilang makuha. Yung magpapanggap ang mga yan na kaibigan sila, magpapanggap sila na totoong pamilya, hindi ka pag-aari ng mga magulang mo. Meron kang sariling isip, dapat nagdidesisyon ka sa sarili mo. Yung mga ganyan, mag-ingat-ingat kayo. Parang tinakot mo ko. Tinakot mo ko, mas nada. Jay. Mag-iingat kayo dyan sa mga sinasabi nating komunista na yan. At Coach, hindi lang yung anak mo ang hindi lang anak mo ang bumoto ng mga ganyan. Dahil Ano pa ba akong di alam na anak ko? Dahil yung mga pamangking ko, nung tinignan ko yung nila. Pero may yan, may range siya ng edad, di ba? Oo. Nagtataka ako, bakit itong binuto nitong mga to? Yan, nag-uumpisa na nga silang na pumasok ulit sa mga school at paalala ko lang sa inyo, mga demonyo talaga yung mga yan. Yan ang yan ang salita para sa mga yan, mga demonyo yan. Kukunin nila yung mga anak nyo at ilalayo sa inyo at hindi na natin alam kung ano yung pwede nilang gawin. Tapos ito ang nangyari kasi may iniisip ako. Ngayon, hindi na nakaupo itong si Franz Castro. Ano kaya ang gagawin ng mga bago nating senador o kaya representative dahil nga convicted siya? Kakayaan lang ba siyang nandyan o ikukulong na siya? Tapos ito pa ang nangyayari. Ang labanan daw ngayon is 5 versus 7. Kasi yung 5 daw, ito yung opposition, actually, hindi nga ako sold dito kasi itong Villar at Aimee, medyo hindi natin sigurado kasi nasa alyansa din yan dati. So, Go, Bato, Marcoleta, Villar, Aimee, ito daw yung opposition. Tapos ngayon daw, itong sa admin naman, ito daw yung Aquino, pero hindi naman natin masasabing direct sa hindi siya pwedeng maging opposition, pero mas more on leaning siya dito sa sa admin. So Tulfo, Pangilinan, parang si si Aquino, Lacson, Soto, Pia Cayetano, Lapid. Pero ang tingin ko dito is parang 3 versus ilan na ba? 7, 8, 9. Kasi yung dalawa, hindi pa natin talaga sigurado. Alam na naman natin yan Dahil panahon nga ng mangga ngayon, naglalabasan talaga yung mga manggagamit. Pero balikan natin, yung patungkol sa eleksyon, kasama natin ngayon via Zoom, si Attorney Harry Roque, former presidential spokesperson. Sir, si Sir Berwin
Berwin D ng PDP Laban, Japan President. Ay, magandang gabi sa iyo, Sir Berwin. Kasama natin si Sir Berwin nung nakaraan diyan sa Japan nung nagkaroon tayo ng peaceful rally for VP Sara diyan sa saan ba yun, Coach Oli, sa may Hachiko. Doon sa may famous Sa Shibuya. Sa Shibuya. Yan, magandang gabi, sir. Magandang gabi po sa ating lahat. Kamusta naman Magandang po gabi, ang Pilipinas nating mahal. kamusta naman po ang sigang-sigang leader ng Filipino community diyan sa Japan? Gaano po ba kasaya o kung masaya man yung mga Pilipino diyan sa Japan na doon sa mga nanalong kandidato natin dito sa Pilipinas pagka-senador? Actually, straight ang PDP Laban nating nanalo dito sa Japan. Kaya lang ganun pa man, sa aking pananaw bilang PDP Laban Japan President, ako'y medyo hindi masaya dahil sa return ng ng ballots. Kung tutuusin po kasi yung registered voters namin ay nasa 56,331, pero yung registered voters namin is only 5,699. Ang laki, So it's the only difference 10%. Ang baba po. Then the number of ballots counted is only 5,699. So ang laki po ng disparity. Sayang na sayang po kahit na straight yung boto ng ating mga mamamayang Masyadong nandito mababa. sa Japan. Alam natin Sir Berwin na Yes. isa ang Japan sa talagang nagpanalo kay Pangulong Duterte noong 2016 election. At Yes po. napakalaki rin po ng naitulong ng Japan community doon sa pagkapanalo rin ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022. Ano pong nangyari? Yes po. Bakit ganito lang ang voters turnout natin? Bali, ito ay nakikita ko isang taktika na para iparalisa actually yung majority votes na pipiling makuha sa mga OFW sa iba't ibang sulok ng mundo, hindi lang dito sa Japan. Dahil ito sa bagong sistema ng online voting system nila, na kung saan ang information drive was very short, Yun. then napaka kulang ng kanilang pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan sa overseas, sa mga OFW. Kaya naman kung saan nung nakaraang eleksyon sa panahon ni Tatay Digong, kung saan nakuha natin yung majority vote. At the same time, noong 2022, nakuha din natin yung majority vote, which is more than 26,000 votes. Titingnan natin, it is about 500 times lesser than the votes that we got this midterm. Isa kaya sa tingin mo, Sir Berwin, sa mga rason kung bakit tila nagkulang nga kaya o sinadyang hindi kayo ma-inform? Kasi kung mapapansin natin, hindi sila nangampanya sa ibang bansa. Alam kaya nila. Totoo yan. Alam nila na mahina sila sa ibang bansa kaya hindi na nila kayo pinrioritize. Sa tingin mo, safe ba na sabihin yan? Ang masasabi ko, tama po yan, Boss Dada, no? And then, ito talaga patong-patong na modus operandi ng kasalukuyang gobyerno natin para na, kagaya nga ng sabi ko kanina, maparalisa yung pagboto ng ating mga OFW. Hindi lang sa nila, yung pinaralisa nila sa pamamagitan ng short information drive nila sa pagpapaalam kung paano ang pagboto sa online, ay yung pagboto rin na hindi namin nakikita yung actual na result pagkatapos namin bumoto. Doon pa lang ay wala ng integridad para sa amin. Kaya nung counting pa nga lang, ako ay nagtatanong, sabi ko, bakit natin i-count yung isang bagay na kahit kami hindi namin nakita kung ano yung resulta ng binoto namin. Gusto muna namin makita kung ano yung binoto namin.
Pero bilang respeto, dahil ongoing na nga nung counting nung 12 ng after 7 o'clock dito sa Japan. So sabi ko, sige, kayo naman ay mga nasa embassy nagtatrabaho, kayong mga consul, I would rest assured na ilalagay ko yung trust sa inyo, pero wala talaga kaming trust sa Comelec. So yan, yung pagboto na. Papaano? Yes, yung pagboto na. Papaano yung kung sabihin ng Comelec na actually nagtapos yung online registration para sa mga OFW ng October pa. Pero in-extend nga namin hanggang Mayo. Kulang pa rin. Anong isasagot nyo kung yan ang sasabihin ng Comelec? Kasi, di ba, ganun ang nangyari eh. In-extend lang nila kasi nga marami pang hindi nakakapagpa-register. Kaya nga, ginawa talaga nila kung saan ang weakness ng mga OFW. Alam natin ang mga OFW ay mostly nag-work ng 8 to, ang iba nga, 24 hours a day, no? Then, reliable sila, ganon. So kung tutuusin natin, halos wala talaga silang time para magpipindot ng kanilang cellphone para makapag-online. Kaya, isa rin yan sa nakikita kong mga modus na ginawa ng Comelec na para kunti lang talaga ang makapagrehistro. Kahit sabihin pa nila na binuksan nila yung pagre-register noong September 2024 pa, di ba? Kaya lang, nag-umpisa lang sila ng pre-enroll. Ito pa yung isang siguro ko hindi alam ng nakararami dyan sa Pilipinas. Kaming mga OFW, maliban sa nandun kami sa rehistro ng OAV or Overseas Absentee Voters, kailangan pa rin naming mag-pre-enroll bago kami makaboto. Kaya napaka-troublesome sa amin, mga OFW. At kung tutuusin, ito ay talagang brinaso nila. Sabi ko, ang term dito, brinaso nyo po kami. Hindi nyo kami in-inform ng maayos na ganito ang dapat naming paghandaan para matuto yung iba naming mga kababayan na nandito sa Japan kung paano sila mag-pre-enroll para makaboto. Coach Oli, RJ, meron ba kayong tanong kay Sir Yun nga Berwin? yung yun daw yung sinasabi, no? Berwin, no? Ayaw mo kung naalala mo, nag-meet Yes. tayo dun sa Japan. Yeah. Oo. Yes, Yun sa yung sinasabi sa ibang bansa din na nakarehistro na kami. Bakit magpaparehistro pa kami ulit? So Correct. yung iba nga, dalawa, tatlo ang trabaho. Bakit kailangan ng ganon? Tapos napaka-hirap daw magparehistro. Ang dami daw glitches. Ewan ko, same din ba ang kayong na-experience dyan? Ang naobserbahan kong problema ay ganito. Maliban doon kasi nga sa nakarehistro ka sa UWAV, kailangan mo pa rin mag-pre-register. So ngayon, alam nyo naman na maraming mga OFW na medyo may kaedara na, di ba? At hindi masyadong picky pagdating sa pagkutingting ng cellphone. Maglalagay sila ng email address nila, maglalagay ng telephone number, maglalagay ng information, kukuha pa ng picture. Samantalang nakarehistro na sila, sa pagpapa-pre-enroll nila uli, kailangan pa nila yung mga ganong requirements. Kaya napakahirap para sa karamihan na ang na-encounter namin, ang sinasabi nila, sus, hindi rin naman namin alam kung anong mangyayari sa boto namin dahil hindi naman namin makikita yung resulta. Hindi na lang kami buboto. Maraming ganong sitwasyon. Then, ganun pa man, December pa lang last year, talagang pinagpursigihan na ng ating grupo na hikayatin. Pumupunta-punta tayo sa iba't ibang lugar ng mga dito sa Japan at mga grupo para kausapin sila na ganito lang, madali lang yan, kailangan nyo lang i-guide. Pero napakahirap po talaga sa ordinaryong mamamayan at botante. Can you broadcast live my interview sa SMNI now? Sir Berwin, Yes. Sir Berwin, lumalabas dito sa natin, sa bilang natin is yung mga Duterte is talagang nakapasok pa rin pero napakakonti kasi si Senator Bongo is
3,644 lang eh. Siya ang number 1. Pero hindi nakapasok yung ibang mga sinasabi natin, yung number 2 dito sa Pilipinas. So dahil po ba dito, sir, meron bang nangyari kumusyon o kaguluhan dahil parang pinahihirapan ng mga tao eh? May nangyari po ba dyan na kumusyon o kaguluhan dyan sa inyo dahil ayun nga, syempre, nahihirapan ng mga tao sa pagboto. Protesta Meron ba? Oo, may O may mga mga reklamo protesta? ba? Protesta. Tayo po ang unang magpuprotesta ngayong darating na linggo. Dahil nung pagkatapos ng counting nung 12 ng hating gabi, ang una kong sinasabi nga parati doon sa 3 konsol na tumatayong DOE ng ng COMELEC. Sabi ko, dito pa lang sa return na 3,000 lang ang halos na iboto para sa number 1 naming senador na si Senator Bongo. Naiboto natin lahat yung 10. Pumasok sila sa 1 to 10. Ang problema, may mga pumapasok sa baba nila, yung 11, 12, 13, 14, pababa hanggang 20 na napaka-unusual ng mga pangalan, hindi nga kilala dito. Kagaya halimbawa nung Heidi Mendoza, pumasok yan sa 15. Sabi ko, bakit pumasok ito? Wala nang nakakilala, independent pa yan ha. So ang aking naiisip, kahit sa namin, doon sa boto namin, dahil hindi nga namin nakikita yung final result ng boto namin there's possibility na kahit yung counting doon, pagsalang namin or paglagay namin ng mga pangalan ng binoto namin, baka yung ibang pangalan doon pinapalitan pa. Mantakin mo pinakamalaki daw ngayon ang voters turnout sa kampangkabuuan. Pero halos 70% ng mga OFW hindi nakaboto. So saan ang galing yung numero na yon, na hindi na nga nakaboto yung mga OFW? Excuse me, hindi 70%. 90%. 90%. O Dahil imagine. 10% lang yung yes. So 90% ang hindi nakaboto, Ang tapos ito ang pinakamalaking numero daw ng bumoto sa kasaysayan. Alam natin, Sir Berwin, na itong ating mga nasa gobyerno, pagdating sa hinaing, bingi mga yan. Ano ang gagawin ninyo para maiwasan ito? Alam natin na mayroon tayong importanteng eleksyon na darating sa 2028. Alam nyo naman kung sino yung posibleng tumakbo bilang presidente sa hanay ng mga oposisyon. Anong magagawa ng grupo ninyo para maiwasan nito? Kasi kung aantayin natin itong pamahalaan na mag-adjust para sa atin, I don't think yan yung norms ngayon. So, ano ang inyong may mumungkahi para lahat, hindi lang 10% ang makaboto, 100% full force makaboto ng mga OFW dyan sa Japan? Ang nakikita pong dahil sa history ng pagboto dito sa Japan ng mga OFW, so far dahil bago itong online, nakikita ko na wala talaga itong mabuting na idulot, kundi para lang sa pagpapadali ng trabaho nila. Madali yung trabaho ng COMELEC, madali nilang dayain, binabalahura nila yung karapatan namin dahil hindi namin nakikita yung boto. Kaya sa akin, ang pipindot kong may suggest talaga, sinasabi ko sa konsul natin dito sa embassy, ibalik nila yung papel na kung saan bubuto kami, na kung saan yung pag-feed ng papel, makikita namin, pati yung counting makikita namin. At doon, mas palagay ang mga OFW dito sa Japan dahil yung balota na yon darating mismo sa address nila. So, sulatan nila, pagkatapos nilang sulatan, ilalagay ulit sa sobre, ibabalik sa embassy. Yun ang pinaka-the best na gusto kong ibalik ng COMELEC sa aming mga OFW. So hindi option yung online voting, gusto nyo talagang ibalik yung nakagawian para talagang makaboto lahat? Yes. Hindi option ang online voting at hindi yun nakakatulong sa amin. Pero mga hindi kaya OFW. Hindi kaya maraming bumoto, hindi lang nabilang?
Kasi posible. Alam nila yan. Tama. Alam nila yan eh. Alam nila, may number siya eh. Makikita kasi sa makikita kasi sa tawag dito sa total number of ballots na or total number of registered voters during canvass at saka yung return ballots counted. So doon lang tayo talaga makakapag-rely. Bakit? Yun nga, hindi nga natin nakikita dahil online. Sabihin natin kahit marami yung bumuto, pipiling sabihin nila na ito lang talaga yung yun sasabi ko ito lang talaga yung nakapag-registered eh. 'Di ba? Kaya hindi para sa kapakanan ng mga bumuboto yung online na itong online na modus na to. Malaking kabalahuraan ito sa aming karapatan. Sa aming natatanging karapatan na kung saan tayo ay pantay na pipili nating i-practice ang ating karapatan para bumoto. Ito kasi nakikita ko dito, posibleng baka mamaya 25,000 yung bumoto. Pero ang lumabas lang 5,000. Meron ba kayong way para malaman na talagang 5,000 lang yung bumoto? Kasi baka mamaya hindi naman ganun talaga eh. Yun lang ang lumabas na resulta. Kasi halimbawa sa Amerika, hindi naman malalaman na nung ilan ang bumoto sa LA nung mga taga New York. Layo-layo na yun eh. Nung mga taga Hawaii. Diba? E tayo nga dito sa Maynila, hindi mo na alam kung ilan ang bumoto sa Pasay. Tama, Diba? tama. So, yun ang problema ng online eh. Oo. Ilan yung bumoto versus yung registrado. Oo. No? Especially online. Kasi Kasi katulad dyan sa pwede mong Davao. gawin sa bahay. Oo. Katulad sa Davao, lumalabas ang voting population ng buong Davao region 4 na milyon. Ang boto na nabilang lang wala pang 1.5 milyon. So saan napunta yung yung 2.2 milyon? Oo. Ano yun, na hindi bumoto? Pero mas madali kasing malaman pagka actual eh. Na makikita mo yung bugso ng tao tsaka andyan. Pwede kang magbilang manually. Pero yung online, hindi mo alam. Yes. Ikaw pwede mong gawin sa bahay. Isa ginagawa sa opisina. Isa sa banyo. Yung isa nagluluto. Wala tayong way. Malay natin kasi ang nakikita ko ditong posible. Una, naintindihan ko, tinatamad. Pagka medyo may edad na ako talaga, hindi rin ako teki. So pagka ganyan, medyo iwas ako. No? Pero sa isang banda, yung galit dahil nakita ko yung galit ng mga taga-Japan, nandiyan po tayo nung nag-rally. Tsaka solid talaga yan. Solid dyan sa Japan eh. Kaya kung totoong hindi nakaboto lahat, maniner mo na ako sa taga-Japan. Oo. Kasi ang dami natin nagrarally, tapos di naman pala tayo Oo, bumoto. tama ka doon. Kasi hindi rin excuse yung mahirap eh. Oo, kasi kung talagang gusto natin ipanalo yung mga kandidato natin, dapat talaga nagsakripisyo tayo. Pero again, wala tayo sa Sitwasyon nila, Oo. di ba? Kaya dahil diyan, Sir Berwin, Yes. magbigay ka na lang ng iyong mungkahi sa gobyerno at magbigay ka na rin ng iyong final message sa lahat ng mga nanonood ngayon. Ang daming galit na galit sa comment section at naniniwala sila sa datos na binigay mo dahil lahat ng nanonood dito, iba-ibang mga lugar, ganun din daw ang sentimiento nila. Yung pahirapan na online registration at voting para sa mga OFW. Ang isang talaga natin, ang aking panawagan lang sa ating gobyerno, ibigay niyo po ang totoong karapatan namin at kalayaan namin, lalong-lalo na sa pagbawagan pagboto sa pamamagitan ng papel. Dahil ito lang yung makikita namin na substansyal, na yung boto namin na sagrado ay makikita namin. Hindi yung sa langit, hindi yung sa kung saan, di ba, on the air, dahil online. Pinag-aaralan kahit ng Japan, ng NHK, in-interview po kami during the time nung nagrarally tayo at saka nagbibigay tayo ng
registration sa mga hindi pa nakapag-pre-enroll. Binidyo nila tayo, kinuhaan nila tayo ng impormasyon dahil gusto nilang i-apply. Pero 95% dito sa Japan, ang mga Hapon mismo, ayaw nila ng online. Bakit tayo nauuna-una tayo ng pag-online, hindi nyo naman binibigay talaga sa amin ang tunay naming karapatan at kalayaan sa pagboto at kung ano yung gusto naming paraan para makapagboto kami. Maraming salamat po, Mr. Maraming salamat Berlin po. D, PDP Laban, Japan President. Mabuhay ka at ikaw nang bahala sa mga kababayan natin dyan. Sa darating na linggo, May 18, meron po kaming rallying gagawin. Ito ay protesta sa pagkawalang kalayaan ng aming pagpili dahil sa ginawang online voting na to. Kami ay magtitipon-tipon sa Shinjuku Station sa labas kung saan from 1 o'clock to 4 ng hapon. Inaanyayahan ko lahat ng mga nandito sa Japan na nakikinig sa ating live ngayon na sana ay pumunta kayo, kontakin nyo lang po ako sa Berwindi, ganun ang ano ko sa Facebook, si Ate Risa Jane Nagumo at saka si May Otsuka. Maraming salamat po para sa Pilipinas nating mahal. Mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang Isiminay, mabuhay ang Banateros. Kita-kita tayo dyan. Alas 12 pa lang, nandyan na ako. Uy, sana all. Mabuhay ka. Salamat sa pagmamahal sa bayan. At makakasama rin natin mga banateros si Attorney Harry Roque, former presidential spokesperson. Magandang anong oras na po ba dyan? Hapon, Sir Harry. Magandang hapon galing dito sa Dahig at magandang gabi po dyan sa Pilipinas. Magandang gabi mga banateros. Ano na natin, rektahin na natin kasi mukhang talagang paborito ka ng gobyerno at balitang lumabas na daw po yung warrant of arrest ninyo ni Cassie Ong. Ano pong inyong opinion dyan, sir? Well, medyo siyempre nalulungkot ako dahil responsibilidad din ng mga West na tingnan